Magandang araw mga boss, PMS ko muna itong sasakyan ni customer dahil nga sa nararamdaman niya daw na parang low power na itong sasakyan niya. At pag nagpreno siya, meron daw siyang naririnig na sipol dito sa harapan. Pero nung check up ko mga boss, hindi lang yun, malalim din itong brake pedal niya. Pero chase on ko muna ito mga boss. Una, tanggalin ko itong drain plug para patuluin ko muna itong lumang langis ni customer. Ito pa yung isang napansin ko dito sa langis ni customer, parang sobra-sobra na siya sa kilometer, sobrang na ito sa lapot. Balik ko nga muna itong drain plug mga boss dahil sa ang susunod kong gagawin dyan after ko mahigpitan itong drain plug nya, ipa-flashing ko yan mga boss. Gagamit ako dyan ng Revex 40. Kadalasan kasi mga boss, kung napapanood yung mga video ko, lalo't nag-change oil ako, Revex 40 yung ginagamit ko. Sa experience ko kasi mga boss, nakakatanggal yan ng mga kumapit na langis dito sa loob ng makina, pati yung mga tumikas na tatanggal niya. Pero kung wala naman kayong budget, pwede naman mga boss patulo lang. Ayaw ko naman kasing isipin nyo na yung tinuturo ko para mapagastos kayo. Hindi ganun. Ganito lang talaga style ko pag nag-change oil. Pero pag ayaw din ng customer mag-flashing, okay lang, pa-start ko na itong makina. Pag napa-start ko na itong makina, hahayaan ko lang siya naka-idle hanggang sa makonsume niya na yung 5 minutes. Hindi nyo siya kailangan i-revolusyon mga boss. Pag napa-start nyo yung makina, wala kayo ibang gagawin. Basta pag na-consume nyo na yung 5 minutes, pwede mo na ngayon switch off itong makina. Gaya nito, naka 5 minutes na. After nyo ma-switch off yung makina, balik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. Gamit ulit yung backslash mo na number 14, luwagan mo itong drain plug nya. Dahil nga sa'yo ginamit mong pang-flashing na langis, i-drain mo ulit yan. Ganun ang diskarte mga boss. At habang nagpapatulo ako ng langis para hindi sayang yung oras dahil nga sa ramdam daw ni customer na parang low power itong sasakyan niya. Kaya punta ako dito sa fuel filter. Yun lang mga boss, malakas yung ulan. Pero okay lang yun mga boss, tuloy pa rin ang trabaho. Kakalasing ko itong fuel pump filter assembly niya. Gagamit ako dyan ng long nose mga boss kasi meron niyang clamp dito sa fuel hose. Ililihis ko yun para matanggal sa pagkakaipit itong dalawang fuel hose niya dito sa fuel pump filter assembly ni customer. Tapos yung socket for sensor dito sa fuel filter assembly ni customer, hugutin yan yung sa ibabaw. Meron pa yan mga boss dito sa ilalim. Pero kailangan may angat nyo muna itong fuel pump filter assembly para mahugot nyo yun. Yan yung tinuturo ko mga boss, yan yung fuel hose nya. Nailihis ko na yung dalawang clamp nyan. Kaya ang gagawin ko lang dyan mga boss, itutulak ko itong fuel hose pababa para mahugot siya dito sa upper pump. Ayan mga boss, kung makikita nyo, gumamit ako ng long nose pantulak dito sa fuel hose. Malambot lang naman yan mga boss, kaya lang masikip kaya gumamit ako ng pantulak. Tapos ito naman fuel pump filter assembly nya, iaangat ko na lang yan. O diba, naiangat ko na siya. Ayan yung isa pang socket for sensor mga boss, huhugutin nyo lang yan, pero may pipisilin lang kayo tapos hugutin nyo na. I-position ko muna itong camera mga boss. Dahil sa natanggal ko na itong fuel pump assembly, kung mapapansin nyo yung tinuturo ng daliri ko mga boss, yan yung arrow dito sa housing ng fuel filter nyo. Tapos sa lock ring nya, meron din siyang arrow. Tapos dito sa upper pump mga boss, meron din yang arrow. Yan tatlong arrow na yan mga boss. Pag kinalas nyo yan, nakita nyo diba, tapat-tapat sila. Pag binuo nyo na ulit yan mga boss, dapat magkakatapat uli sila. Doon nyo rin siya ibabalik sa dati niyang position. Dapat magkatapat pa rin sila. Ibig kong sabihin, pag nilagay mo na itong upper pump dito sa housing niya, dapat yung arrow ng upper pump tsaka yung arrow ng housing niya magkatapat, tsaka mo siya ididiin. Pero sa pagtanggal muna tayo mga boss, nakita nyo kung paano ko tinanggal yung upper pump, di ba? Ganun lang, atakin nyo lang paangat yung upper pump niya dahan-dahan. Tapos ito na ngayon yung fuel filter niya. Talagang maglo-low power yan pag ganyang kadumi. Pansinin nyo mga boss yung tumutulo na diesel, kulay brown siya. Yan yung patunay na talagang marumi na itong fuel filter ni customer. Fast forward ko na mga boss, after ko malinis itong fuel filter housing niya, kung makikita nyo, di ba, malinis na yan. Ang ginamit ko lang naman na panlinis dyan mga boss, diesel din. Tapos pwede ko na ngayon ilagay yung bagong fuel filter. Pero bago yun, tanggalin ko muna itong lumang o-ring niya or yung gasket. Ito na ngayon yung bagong gasket na ikakabit ko mga boss. Ayan. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakalapat mo ng o-ring para hindi siya magkaroon ng leak pag nilagay mo yung upper pump. Ito naman na ngayon yung bagong fuel filter. Ipasok mo lang yan dito sa loob ng housing niya. At gaya nga ng sinabi ko mga boss, bago mo ilagay yung upper pump, yung arrow dito sa housing niya at yung arrow dito sa upper pump, yan tinuro ko, dapat magkatapat yan pag ipinatong mo na itong upper pump mo dito sa fuel filter housing niya.
At pagpantay na yung pagkakalapat mo sa upper pump, idiin mo ngayon yan dito sa housing niya. Hanggang sa yung o-ring dito sa housing ng fuel filter mo, matakpan na nitong upper pump. Ayun kasi yung magsishield para hindi magkaroon ng leak itong fuel filter housing assembly mo. Pag sumagad na itong upper pump dito sa housing, hindi mo na madidiin yan, titigil na yung pusa. Kaya pwede mo na ngayon pihitin pakakanan itong lock ring mo para humigpit na siya. Ayan kasi yung maglalak para itong fuel filter housing mo at itong upper pump, hindi sila maghiwalay. Yang araw na tinuro na daliri ko mga boss, yan yung lock ring. Hindi pa siya nakatapat dito sa araw ng upper pump at housing nitong filter. Kaya isagad mo sa pagpihit itong lock ring mo, tutunog yan. Narinig yung mga boss, tumunog na yung lock ring. Ibig sabihin sumagad na yan at nag-lock na siya. At yung tatlong araw niyan magkakatapat na sila. Kaya pwede mo na yan ibalik sa dati niyang posisyon. Nakita nyo, di ba mga boss, kung kayo ang mag-DIY na sasakyan nyo, madali lang naman, hindi kayo mahihirapan. Ulitin ko para maintindihan nyo. Ayan, nakita nyo ulit, di ba? Yung arrow itinuro ko. Ayan, yung arrow sa housing, tapos yung arrow dito sa lock ring, pati doon sa upper pump niya, may tatlong arrow, magkakatapat yun. Ibig sabihin, okay yung pagkakakabit mo. Tapos, saan mo siya ipapa-slide? Yung dinahawakan ng daliri ko mga boss, patagilid ko mga boss para makita nyo yung gatla niya. Ayan, dyan nyo siya ipapa-slide, ipapasok nyo siya dyan ipapadulas nyo pababa itong fuel filter housing nyo. Tapos dito yun naman yan mga boss, may nakaabang yan dito sa pagkakabitan niya. Ilapit ko itong camera para makita nyo. Ituturo ng daliri ko mga boss para makita nyo. Kung makikita nyo yung hinawakan ng daliri ko mga boss, yung parang flat bar siya na dalawa na magkahiwalay, dyan nyo ipapasok yung hinawakan ko kanina dito sa housing ng fuel filter nyo, yung nasa likuran nya, dyan nyo itatapat nyo. Pag naitapat nyo na siya at sigurado ka na balanse naman yung pagkakatapat mo dito sa fuel filter housing assembly mo, pwede mo na ngayon siya itulak pababa. Pero bago mo ilagay yung fuel filter housing mo, i-check mo muna itong dalawang fuel hose kung okay yung position niya. Kasi pag nilagay mo itong fuel filter assembly mo, pwedeng maipit yung fuel hose. Kaya nga kung makikita nyo, yung tinuro ng daliri ko, dyan mo isasaksak yung dalawang fuel hose. Pero bago ko ipa-slide yan, kung makikita nyo, kinonek ko muna itong pangalawang socket wire niya. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong fuel filter assembly mo. Isentro mo lang yan, tsaka mo itulak pababa. Pag tumunog yan mga boss, ibig sabihin nag-lock na yan. Tapos pwede mo na ngayon itusok itong fuel hose. Yang isa lang muna ang ilalagay nyo mga boss. Pag nailagay nyo na yan dito sa upper pump nya, gamit ka ng long nose, ilagay mo na rin yung clamp nya. Ayan yung iipit dito sa fuel hose para hindi siya magkaroon ng singaw or leak. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo yung clamp na nilagay ko. O, diba? Nandyan na yung clamp nya. Dito naman sa kabilang side, hindi ko muna inilagay itong fuel hose dahil nga sa walang laman itong fuel filter housing nya. Kaya kailangan ipump ko yan para mapuno ng diesel at syempre yung hangin dapat matanggal mo rin. Pump ko na yan. Yan tinuro ng daliri ko mga boss. Yan yung bobombahin nyo Medyo lumalakas yung ulan mga boss. May gamit kasi ako malaking payong kaya hindi ako nababasa. Pero ganun din, mababasa din ako mamaya. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo habang binobomba ko itong upper pump nya, ang mararamdaman nyo dyan habang tumatagal, pag dinidiinan nyo itong upper pump nya, medyo tumitigas na yan. Na ibig sabihin, napapasukan na yan ng diesel. Importante lang mga boss, kapag lumalabas na yung diesel dun sa kabilang butas nitong upper pump nyo, dapat buo na yung diesel, wala na siyang bula na lumalabas. Ibig sabihin ng mga boss, pwede mo na ngayon ilagay yung isa pang fuel hose. Ilapit ko itong camera para makita nyo yung isang fuel hose na hindi ko pa nilalagay. Ayan o, diba? Nakita nyo yung isang fuel hose. Ipump ko yan mga boss para makita nyo na may diesel na siya na lumalabas. Yung fuel hose na yun mga boss, yan ay papunta sa makina. At yung unang nilagay kong fuel hose, yun yung galing sa tangke. I-connect ko na itong pangalawang fuel hose dito sa upper pump nya. Ipapump ko yan, tapos titigil ako na nakadiin. Tsaka ako ngayon isasaksak yung fuel hose. Pag okay na, gamit ka ng long nose, yung clamp naman ang ilagay mo para maipit niya yung fuel hose nang hindi siya magkaroon ng leak. Ilapit ko ulit yung camera mga boss para makita yung pagkakalagay ko ng clamp. Ayan o, dito sa fuel hose. Ayan, dapat nakaklamp yan. Tapos yung isa pang socket wire mga boss dito sa ibabaw ng fuel pump assembly nyo, i-connect nyo na yan. Ayan mga boss o, diba? Ayan, okay na. At dahil sa okay na ito mga boss, napalitan ko na ito ng fuel filter. Balik ulit ako dito sa ginagawa ko sa pag-change oil. Kaya balik ako dito sa ilalim ng sasakyan, tatanggalin ko na itong oil filter gamit yung oil filter rinse. Kung makikita nyo mga boss, luluwagan ko na yan. Kasing lumang oil filter, every time na mag-change oil ka, kailangan talaga papalitan mo rin yan. At dahil sa naluwagan ko na itong lumang oil filter, gamitan mo na yan ng kamay mo mga boss para tuluyan mo ng matanggal. Tapos gamit ka ng malinis na basahan, punasan mo itong base ng pagkakabitan mo ng bagong oil filter. Tandaan nyo mga boss, pag inilagay nyo naman yung bagong oil filter, dapat pahiran nyo ng oil yung o-ring nun para pag hinigpitan nyo, hindi siya mapilipit
na maging dahilan na magkaroon siya ng leak. Pag okay na, dahil nga sa wala akong belo mga boss, gagamit ako dyan ng oil filter rinse. Pero dapat sa paghigpit, yung tamang higpit lang, hindi pwedeng sobra-sobra sa higpit. Ganun pa rin ang mangyayari, mapipilipit pa rin yung o-ring kapag sumobra ka sa higpit. Tapos dito naman sa drain plug mga boss, punasan ko muna itong oil pan, tsaka ako ngayon ilagay itong drain plug nya. Pag okay na, gamit ka ng box rinse number 14, i-final mo na yung higpit. Tsaka mo ngayon punasan ng basahan yan. Tapos pwede ka na ngayon bumalik dito sa ibabaw ng makina mo para magsali ng langis. May naka-ready si customer na 1 gallon and 3 liters. Bali 7 liters lahat mga boss. Pero hindi nyo isasalin lahat yon. Una, karga ko muna itong 1 gallon. Iuubos ko muna yan mga boss. After nyo may isalin itong 1 gallon, ito namang litro ang isasalin ko mga boss. Tandaan nyo mga boss, pag nagsalin kayo ng oil, huwag nyo muna siyang isasagad kung alam nyo 7 liters yung laman. O di lagyan mo muna siya ng 6 liters kasi di ka naman sigurado kung na-drain mo lahat ng langis dito sa loob ng makina mo. Kaya huwag mo muna kagad isagad kahit na alam mo yung litro ng capacity ng makina mo para hindi ka sumusobra sa pagkarga ng langis. Nakita nyo mga boss, ano? Ay nakagandahan pag nagpa-flashing ka. Clear pag naghugot ka ng dipstick. O nagdagdag pa ako mga boss at kung makikita nyo, naka-level na yung oil niya dito sa dipstick. Ibig kong sabihin naka-full na siya or nasa pangalawang tuldok. Kaya pwede ko na ngayon ilagay itong engine cap niya. Pero bago ko pa start itong makina, palitan ko muna ito ng air filter. Yung air filter kasi nito mga boss nandito sa ilalim sa harapan. Meron lang naman yung dalawang clip na naglalak dito sa cover ng air filter housing mo. Iangat mo lang yung pinakalock niya tapos yung palawit ilihis mo dito sa cover ng air filter tsaka mo yan ibaba. Pwede mo na ngayon tanggalin itong lumang air filter. Tapos ito naman yung bago, ayan na ikakabit ko mga boss. Itusok nyo lang yan, may guide naman yan, hindi kayo maliligaw. Pag nailapat nyo na siya, ibalik nyo na itong cover ng air filter housing nyo tsaka nyo ngayon ilagay yung clip nyan. Yun lang mga boss, grabe yung dumi ng air filter nito, kaya pala sakal na pag tumakbo. Dahil sa mahaba itong video mga boss, abangan nyo sa part 2, pasensya muna at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ayan mga boss, oh, ang kapal ng dumi niya. Isunod ko pa kasi sa gagawin mga boss yung preno, tapos mag-road test na kami. Salamat!